po sa pagpapalang gabi sa ating lahat. Muli ako po si Pastor Gregory Libarsena. Magpapayag po ako sa inyo na salita po ng Panginoon na kung saan patuloy po na nagbibigay po sa atin ng pag-asa, pag-ibig ng Diyos na tumutulong po sa atin upang ma-overcome po natin ang lahat ng ito sa tulong po at biyaya po ng ating Diyos. At namunuan po natin talaga kung gaano po kalaki ang iwan ng pag-asa na binibigay po sa atin ng Panginoon sa oras po na ito. Sino ba ang hindi nakakaranas ng mga problema? Sino po ba hindi nakakaranas ng mga pagsubok? So lahat po talaga, sabi nga po, kung bibigyan tayo ng isang notebook o isang papel na malaki, siguro po pupunuin po talaga natin kung ano po ang mga pagsubok at problema na meron po tayo doon. Sabi naman po ng ating Panginoon, sabi nga po sa kanyang salita, walang bagay po na hindi po niya kaya ibigay sa atin po mga nananalig sa kanya po na nagmamahal po sa kanya, na tumutulong po sa atin upang ma-overcome po natin ang lahat nito. So, ano po bang gagawin natin? Sabi nga po, tayo po mabuhay po lagi sa pananampalataya na nandun ang ating pag-asa na nakaangkla sa ating Panginoon. Sabi nga po sa tayo po natin pag-aaralan, living by faith, a hope anchored in Christ. So tayo po manalangin. Bago po natin namnamin ang salita po ng ating Diyos, tayo po muna ay manalangin. Mahal namin Diyos, salamat sa iyong pag-ibig na walang hanggan at sa pag-asa binigay mo po sa amin sa magitan po ng iyong anak na si Jesu Kristo. Sa mga panahon ng pagsubok at kahirapan, ipinapaalala mo sa amin na hindi kami nag-iisa sapagkat kasama ka namin. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas upang magpatuloy sa pananampalataya, lalo na sa mga pagkakataong mahirap ang sitwasyon. Puspusin mo ang mga puso ng pag-asa at kapayapaan, at patuloy mo kami gabayan sa landas ng katotohanan. Tulungan mo kami, Panginoon, na makinig na mabuti sa iyong salita, upang ito'y maging ilaw sa aming landas, naway manatili kami matatag sa iyong mga pangako, at papuno ng pananampalatayang buhay na nagmumula sa iyo. Ito po ang aming dalangin, Lord Diyos, sa pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen po. Katulad nga po na ating pong sinabi kanina, ang title po na ating papag-aaralan is Living by Faith, a Hope Anchored in Christ. Tayo po namumuhay po ba sa pananampalataya? At ang pananampalataya ito po ba ay naka-anchor sa pag-asa po natin sa Panginoong Jesus? So yun nga po, sabi nga po sa Galatians chapter 5 verse 4-5, kayo hiwalay na kay Kristo, kayo mga naghahanap ng pagpapawalang sala sa magitan ng kautusan. Nawalay kayo ng kaugnayan sa Kanya, ngunit kami may pag-asa sa Diyos na tayo tuturing na matuwid sa magitan po ng pananampalataya. At ito'y inaasahan natin lubos sa tulong po ng Espiritu. So ang talatang ito po ay nagpapaalala na ang tunay na kaligtasan ay hindi po makakamit sa pagsunod lamang ng mga batas o kautusan, kundi sa magitan po ng pananampalataya kay Kristo, sa magitan po ng Espiritu Santo, at ang pananampalataya ito ay nagbibigay po sa atin ng pag-asa na makamtan ang katwiran po ng Diyos. So sa panimula nga po ng ating pong pag-aaral, madami pong trahedya po ang nangyari. Alam naman po natin yung bagong Christine, bagong Leo na darating. Ay naniniwala po tayo na talagang grabe po yung ginawa pong sabi nga talagang devastated po talaga ang nangyari po sa ating bansa. Mula sabi nga po, ang Panginoon po lagi nandiyan upang aresto po tayo. At patuloy po tayong bigyan ng pag-asa na hindi lamang po talaga dapat tayo umaasa sa mga bagay o tao o mga ari-arian po sa mundo nito, sapagkat wala po talaga itong ibibigay sa atin o may dudulot sa atin talaga na pang matagalang assurance na talaga ligtas po tayo. It is only by faith in Christ lamang po talaga. So, yung bagay po na nakikita po natin, na trahedya din po na pwede mangyari sa atin kapag wala po tayong Kristo sa Panginoon. Wala tayong kakayahan. Unang-una po, wala po tayong kakayahan. At yung kakayahan ito, sabi nga maraming tao ngayon parang mawala ng lakas, lalo na sa harap ng mapagsubok sa buhay. Wala tayong kakayahan na ligtas ng ating sarili mula sa kakasalanan, kaya tayo nangangailangan po ng tagapagligtas. At ang pangalawa po ay wala po tayong pag-asa.
Ito lang po, minsan dahil sa mga problema sa buhay na walang ating pag-asa. Ngunit sa Diyos may bagong pag-asa na hindi kaya ibigay po ng mundo. Yun naman po pinakamaganda po. Ano po. At number 3 po sa tahanan po, yung sabi nga wala tayong tahanan. Wala tayong masabing tahanan natin ito. Ang mga bagay po tayong pinupundar, mga bagay po pinaghihirapan. Pero lang po natin wala. Ngunit sabi po ng Panginoon sa panahon ngayon, marami po nakakaramdam ng kawalan ng direksyon o sense of belonging. Ngunit ang Diyos ay nag-aalok ng tahanan at kapanatagan sa kanyang pamilya. So, salamat po sa Lord. Sapagkat ako po personal, wala na po ako nanay tatay, mga kapatid po ako. Pero, alam niyo po, hindi ko po naramdaman na ako ay alone. Sapagkat ako may Diyos na kumakalinga po sa akin, na nagmamahal po sa akin. So, ako may sense of belonging ako at kanina po ako belong sa Panginoon. Ayun po yung naalok sa atin ng Lord. Kaya nga po binigay po niya kanyang anak upang siya mas mampalataya sa kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At patuloy na ituring ng kanyang anak din po sapagkat maniniwala po tayo. Sabi nga sa John 1:12, ang binigay lamang karapatan na maging anak ay ang mga sumasampalataya po sa kanyang anak na si Jesus. Sumunod na sitwasyon sa buhay po na ito na dapat natin makita na siyang dapat naging akala na ating pag-asa ayon po sa ating binasa. Number 1 po is yung pangakong tagapagligtas. Number 1 po, ito po yung pangako na ating Panginoon ng kanyang anak na maging tagapagligtas po natin. Sabi nga po napaalala sa atin na si Kristo ay tugod sa matagal ng pangako ng Diyos na magliligtas sa atin. Pinalano ng kapangyarihan ng Diyos na sabi nga hindi aksidente ang plano ng Diyos para sa kaligtasan. Matagal na po itong nakatakda at ginawa nito para sa atin kahit sa gitna ng ating mga kahinaan. At ang pangatlo po, sabi nga po ay pinahayag po ito ng Banal na Espiritu o ng Banal na Diyos sa Biblia. Marami pong propeta. Sabi nga marami pong propeta at santo ang nagsasalita tungkol sa isang darating na Mesias nagbibigay po ng pag-asa. Ngayon, ang mensahe ito ay patuloy po pa rin sa magitan ng mga taong nagtitestimony sa pumahal po ni Jesus. Tayo rin po. Ginagamit tayo ng Panginoon to testimony. To share the goodness of love of Christ. Amen po ba? At ano po? Binigyan niya ang kanyang anak. Amen po ba? Binigyan po ng Panginoon ang kanyang anak na si Jesus upang sa kabila na lahat, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na si Jesus. Pabigyan tayo ng bago simula. Siya ang katuparan ng lahat ng pangako po ng Diyos. Amen po. At ang pangwala po ay ang katuparan po ng mga prophetic promise po ng Panginoon. Sabi nga pagdating ni Jesus ay ang pagdating po na ating Panginoon si katuparan ng maraming propesya at ng kanyang misyon na bigyan tayo ng buhay na ganap at kalayaan. Napakasarap po ng kalayaan po natin ay hindi dahil sarili natin lakas kakayahan, kundi po sa pag-ibig lang po ng Panginoon. At ano po, nagkatawan tao po si Jesus. Sabi nga po ay, si Jesus ay nagkatawan tao upang bigyan po tayo ng pag-asa at damayan sa ating mga hirap. Ipinapakita po nito na naunawaan niya ang ating pinagdadaanan kaya siya ang gabay. Kaya siya ang gabay sa atin sa lahat ng ating mga pinagdadaanan. Ano po ba? So ano pa po? Sabi ka patawaran mula sa ating Panginoon. So, alam po ng Panginoon kahinaan natin, mga kapatid. Alam po ng Lord ang ating pinagdaraanan. Alam niyo kung saan tayo mahina. Pero sabi nga po, iniligtas tayo na Jesus mula sa ating mga kasalanan. At sabi nga po ay, ngayon, kaya sa mga pagkakamali natin, may kapatawaran at bagong pagkakataon po. At tayo makabalik po sa Diyos. Amen po ba? So, ano pa po? Sabi nga po ay, kalayaan natin. Amen po. Ano kalayaan po number 1? Maging malaya po tayo sa mga kasalanan, takot, o kawalan, kundi pag-asa po na binibigay po sa atin ng Lord. Amen po. Dahil kay Jesus, may kalayaan tayong marap sa buhay ng may tapang at may pananampalataya. Binibigyan niya tayo ng lakas upang malampasan ang anumang balakid sa ating buhay. Ano po ba naging balakid para sa iyo upang ka makalapit sa Lord? Ang maaaring kayamanan mo, mga relasyon mo,
mga bagay na talagang nagpapahirap po sa'yo. Pero once na nilis po yan ng Panginoon, sabi nga mas mararamdaman po natin ang pag-ibig niya, ang pagmamahal po sa atin. At ano pa po pangatlo? Ang tayo po itinuloy niya pong anak, sabi nga ang pagpagkaloob ng pag-aampun. Inampun po tayo ng Lord. Hindi po tayo tunay na anak, pero dahil sa ating pananampalataya, itinuloy po tayo na anak ng ating Diyos. Amen po ba? So, pinapakita dito ang biyaya ng pag-ibahagi ng pamilyang Diyos at ang bagong buhay na kasama po ang Panginoon. Amen po. Pinili po tayo ng tagapagligtas. Nagita po ng krus. Binayaran na sa ating mga kasalanan. Para sa isang taong binayaran ng utang natin para tayo malaya makapamuhay. Amen po ba? So ano po pribilehiyo ng pagiging anak? At sa magitan po ng Kristo, hindi lang tayo naging tagasunod, kundi mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong karapatan na humingi ng tulong at pagtiwala sa Kanya sa lahat ng aspeto po ng ating buhay. Amen po ba? Salamat sa Lord. So yun po ang pangako ng Diyos sa atin. At ang pangatlo, hindi po tayo sa kaligtasan. Ang Diyos ay may kahinandang plano para sa atin. Isang daang tungo sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. At lagi po natin itong kasama. Lagi tayong kasama ng ating Ama sa langit. At yun po ang assurance. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos. Amen po. At ngayon naman po, paano po ito po malalaman? Talagang nangahawakan po tayo sa pag-asa o nakaangko yung ating pong pag-asa pang una-una po. Sabi nga po dito, we have by faith. So sabi nga po doon, tayo po ay hawak ng ating pananampalataya at tayo kumakapit sa pananampalataya hindi sa batas para sa katwiran. At alam naman po natin na talaga kapag tayo may mga bagay po na ginagawa sa mundong ito na hindi po kalooban ng Diyos, andun po yung hindi po natin kayang itagumpay ang pananampalataya na meron tayo sa Panginoon. Pero dahil nga po tayo, mahawak tayo ng pananampalataya na ito at tayo po ay patuloy po nabubuhay sa pananampalataya. Andun po yung patuloy po na tayo po ay, sabi nga ay, hindi tayo nagsasawa na kumapit sa Diyos. Hindi tayo nagsasawa na gumawa ng mabuti para sa ating Panginoon. And latter of course, we are overcoming by grace. So sabi nga na overcome po natin lahat ng ito sa magitan po ng ating pong bigay po ng Diyos. Sabi nga tatagumpay natin ang mga limitasyon po natin. Ano po sabi nga we live by faith not by sight but by the power of Jesus Christ. Sabi nga po ng Panginoon. Ano po? At ano po sabi sa letter P? So tayo po ay powered by the Spirit. Sabi nga po tayo po ay pinalakas po tayo ng Spirit na ating pinalakas tayo ng Banal na Espiritu upang umuwi po tayo sa ating pananampalataya. Letter E po is yung ating pong eternal assurance. Yung po napakaganda po. Ano po. Mawala na po lahat. Mawala na po ang ating buhay. Mawala man ang ating mga ari-arian. Sino pa man. O ano pa man. Basta tayo po ay mayroon pong assurance. Sabi nga assurance is, ano po ang assurance po natin? Assurance po din ay ang ating pag-asa na ay nakasalalay po sa pangako ng walang hanggang katwiran sa magitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Salamat po sa galing ito. Salamat po sa inyong pagkikinig. Sana po mga kapatid na patuloy din pong sumusuporta sa gawain pong ito. Alam po natin hindi po nawala ng kabuluhan ng ating paglilingkod po na ito. Kaya nga po napakasarap pong isipin na sa gantong kaparaanan. Nakita po tayo ng buong mundo, napapanood po tayo ng iba't ibang lahi. We hope na patuloy po natin may pakita sa kanila na tayo nga po ay nabubuhay sa pananampalataya at nang nakaangko ang ating pag-asa or ating pag-asa po ay nakaangkala sa pananampalataya kay Jesus Christ. Salamat po mga kapatid, and we hope and we pray na patuloy po natin maranasan ang pag-ibig po na ating Panginoon. Tayo po manalangin sandali sa Panginoon. Manami Diyos na makapangyarihan sila kang pinagpapasalamat sa oras po nito, O Diyos. Salamat po sa biyaya ng buhay at kalakasan. Salamat po Panginoon sa pag-asa na binibigyan po sa amin. Salamat po sa patuloy na pag-ibig na alam po namin hindi po itong bibili ng anumang salapi sapagkat ang
idinudulot po sa amin ay patuloy po na kagalakan at patuloy po na pagmamahal po para sa iyo. Lord, salamat po sa mga kapatid na nakikinig at patuloy po na nagmamahal. Sa iyo, O Diyos, patuloy po kami nagkakaisa, patuloy kang paglingkuran at mahalin sa magitak na mga lakas, gawain, Panginoon. Lord, patuloy ka po nagkakatiwala sa iyo. Lahat ng ito, patuloy kami sa manugan at patuloy bigyan ng pag-asa sa buhay po na ito na hindi kami mananang sa magkakayahan, karunungan, kundi sa iyo lamang, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po natin, Panginoong Jesus. Amen. Salamat po mga kapatid. God bless.